tataas sa ka-Cesar ang gamot kasi tatama yan, tataas ang prices of commodities natin. At isang sa masasaktan, ang presyo ng gamot, healthcare services at laboratory. Some of our medications natin, inaangkat natin sa ibang bansa. Like yung mga cancer drugs, sophisticated drugs, na magbabayad tayo in dolyar. Since tumaas ang exchange rate ng ating piso, 60 pesos to $1, mga ngahulugan, pag nag-import tayo ng mga healthcare facilities or healthcare medications, mahal ang babayaran natin. At kung ikaw ay si Juan de la Cruz at 800 pesos ang sweldo mo at ikaw ay na-hospital at wala kang HMO, saan ka pupunta para magbayad dun sa hospitalization mo? Kahit middle class ka, isang catastrophic illness lang, sumesweldo ka, ang iyong HMO, ang limit ay 200,000. Kunyari ma-ICU ka, stroke, ang ICU 100,000 per day. 2 linggo ka, ubos yun. Ang daming pasyente ngayon na ganyan ang nangyayari. Yung middle class, siya na ngayon ang new poor. Kasi whatever savings you have during this time na may pandemic, gagastusan mo yung hospitalization mo. So, yung pag-alis din ng ating mga doktor, nurses, aalis po sila, hindi pupunta ng Middle East, pupunta po sila ng Singapore, pupunta sila ng Canada, pupunta sila ng UK, or maaaring pumunta ng Amerika kasi wala silang aasahan dito sa atin. So, magkakaroon tayo ng brain drain. Pangalawa, wala tayong funding sa PhilHealth. At yung ghost hospitals, hindi natapos yan, wala rin pupuntahan ng ating mga kababayan. Alright. So yun ho ang impact sa public health natin. Kasi nag-umpisa tayo na marami tayong problema na ngayon lang natin nakikita at tatama sa atin. Dapat ang Pilipino, kung magkakasakit, hindi niya iintindihin ng healthcare. Okay. Kaya pumasok ka sa private or public hospital. Alright.